Ito nakakapagtaka. In the presence of no less than the Chief Justice of the Supreme Court, Chief Justice Peralta, nagsalita ang tamulmul na yan. Doon niya pinaratangan na nabayaran yung mga kwan. Ano masasabi mo ron, Justice Peralta? Di ba, ang mga maestrado, ano yan? Mga kagalang-galang yan, di pwede yung kaharap mo yan, magsasalita ka, parang si Erap. Si Erap nun di ba, sa isang okasyon nakasabay niya si dating Chief Justice Artemio Panganiban. At nung pag-upo nila, kalalaya niya lang nun kasama niya si Loy Estrada. Una, kinumusta raw si Justice Narbasa, yung dating Chief Justice. Nung panahon niya, kumusta na? Hindi na niya naglalalabas Simula nung mamatay ang asawa, parang nagkaroon ng depression, mga ganun-ganito. Sabi raw ni Justice Panganiban. Ito'y isinulat sa column ni Justice Panganiban sa sa kanyang column sa Inquirer. Nabasa ko yun sabi raw ni Erap, ganun ba? Mahirap talaga yung isa lang ang asawa Sabi ni Erap. Isip mo, kasama niya yung asawa niya. Nagsasalita ka ng ganun sa harap ng justice. Hindi mo naman kainuman yun. Kaya biglang sagot na lang daw ni Loy Estrada, pasensya na kayo, ganyan talaga magsalita yan Ganyan. No tapos sabi raw ni Erap, alam niyo, nagtataka ako, justice ba't ako nakulong Samantalang, hindi naman ako kumuha ng pera sa gobyerno. Ang kinaso nila sa akin yung yung sa wedding. Alam mo, kasi disente, di ba? Dapat disente yung mga, kahit na hindi ka na Chief Justice, lalo na kung incumbent ka. Ang sinabi na lang ni Justice Panganiban, nandun naman lahat yun sa desisyon. Nabasa ko yun Sabi niya, kung ilang daang pahina yun. Hindi ko lang ma-recall kung ilang daan yung sinabi. Nandun lahat yun sa desisyon ng Korte Suprema. Ng Sandigan Bayan. Kita ninyo. Ganun ang decency. Yung, etiketa, di ba? Paano mo i-conduct yung sarili mo? Isipin mo, parang baliwala, tinitignan ko yung mukha. Dapat na-embarrass dapat si ron di ba? Napahiya dapat si Kwan doon yung Chief Justice. Hindi, nandun pa rin siya. Tapos tinanong siya. Siya naman ang natanong ng media. Alam mo, sabi nitong di ako makapaniwala Ang sabi nitong si Justice Peralta, bagay, ako, dati na ako walang tiwala dyan Alam niyo kung bakit? Itong si Justice Peralta, siyempre, nag-appoint na dyan to, di ba? Appointee ni Gloria yan, pero naging Supreme Court Chief Justice kay Digongyo, di ba? Kasi nung si Erap hinatulan ng kasong plunder, siya ang humatol Silang dalawa ni Teresita de Castro, yung isang naging Chief Justice din. Sandali lang. Ngayon, mga kaibigan, ang ipagtaka nyo, sa hatol nila kay Erap, doon sa Sandigan Bayan, kinumbik nila, di ba? Convicted si Erap sa kasong plunder. Kasi ang paliwanag ng batas dyan ngayon, dahil doon sa desisyon, yung weteng, pera ng taong bayan yun. Kanino mo ba kinuha yun? Di pera ng taong bayan yun. Kahit sabihin mong hindi pera ng gobyerno yun. Pera yun ng taong bayan. Ngayon,
Ah, etong si Peralta noon, kaya ako, I doubt na makakakuha ng desisyong maayos. Ang mga nakademanda ngayon ito sila Antiporde. Sa Korte Suprema meron mga ano yan kaso sila ngayon doon na pinako-contempt sila yata ng mga hain sa kanila ng kaso. Contempt. Yung ibig sabihin, hindi pagsunod siguro sa kwan. Parang parang ang tingin ko ito si Justice Peralta namantikaan yata o whatsoever Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina yung sinasabi ko dapat na-embarrass si ron pero hindi, parang baliwala kay Diosdado Peralta yung sabihin bayaran, kasi dapat pag may mga kaharap kang mga ganyang klase ng tao, maingat ka, di ba? Sa pagbibitiw mo ng iyong pananalita. Ngayon, hindi naman radyo yun di ba? Wala ka naman doon sa mikropono ng radyo yung programa mo. Lalo siya, public official siya di ba? Katarantaduhan yung ang yabang nitong kumag na ito, mga kaibigan. Ngayon, sinasabi ko nga, itong si Diosdado Peralta, medyo hindi ako huwag tayo umasa ng dyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nalagay sa sa survey. Bakit kayo sa survey kung wala kayong pinaplano? Di ba? Sigurado yan yung kaso ni yung protesta labang kay Vice President Leni Robredo. Ang niluluto dyan. Talagang hindi sila bibitiw hanggat kahit na mabastos ang saligang batas bababuyin nila yan. Para lang, ika nga po, magkaroon sila ng proteksyon. Yun ang inahabol na proteksyon. Mga kaibigan, wala tayong papanigang kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko mo naniniwala kayo kay Marcos. Ako, isa na. Doon sa kay Marcos. Ibig sabihin pwede nang yung naniniwala rin ako na babuyin mo yung saligang batas para doon sa anak niya. Hindi ho ganun yun. Mga kaibigan, doon tayo lagi sa rule of law. Ang rule of law, si Leni Robredo Hindi naman kung sino Yan ang ninyo. Tina-timing lang yan. Pagka medyo naging delikado kalusugan yan, mga kaibigan, didesisyonan yan. Di ba? Dapat napahiya. Pero sabi pa nitong Justice Diosdado Peralta. It's already clean. Tinignan lang yung buhangin, It's already clean daw. May binabanggit na yung tungkol sa tubig, merong ito babasahin ko lang itong balita. Sabi ni Peralta, siya raw nalulugod na makita dun sa tubig na nakita niya sa Manila Bay. Sabi niya malinis na. Malinis na raw. Paano? Puti yung ilalim. Akala niya, pag nakita mong malinaw yung tubig, dahil nakikita mo yung ilalim,
Dahil puti yung nasa ilalim di ba? Akala niya, malinis na yun, di ba? Ang mikrobyo, hindi naman yung nakikita di ba? Hindi naman barometro sapagkat yung mikrobyo ng tubig, ano yan? Invisible yan sa mata ng tao. Di ba? Maniniwala akong malinis na yan. Sana, nag-swimming si Peralta ron. Di ba? Nagsuot ka ng swimming trunks, lumangoy-langoy ka ron. Tapos, ininom mo yung tubig. Ha? Sumampol ka. Inumin ko. Malinis na Di ba? Inumin natin. Yan. Dapat ganun ang ginawa ni Peralta. Ngayon, sabi niya, we came here to observe. Nagpuntaan niya kami dito para mag-observe at alamin, i-determine how far they have gone with the observation. Obedience to the continuing mandamus. Yun yung sinasabi natin. Ang clean up, ang nakalagay sa mandamus, continuous na paglilinis. Diba? Pagkatapos ay rehabilitation. Yan, mga kaibigan. Yun ang nakalagay sa mandamus na ginawad ng Korte Suprema. At si Peralta ay member diyan sa chairman siya ng Manila Bay Advisory Committee. Sabi nga sa inyo, 13 ahensya yung kasama sila ron Yung Supreme Court ngayon, ito raw ginagawang ongoing Manila Bay hindi rehabilitation yan. Di ba? Ang controversy dyan is sinira nila yung Hindi naman sila nagsasagawa, wala silang proof, evidence na nagsasagawa sila ng clean up sa pamamagitan nga po na sinasabi natin ang dapat na ginagamit dyan yung mga treatment para mawala yung mga mikrobyo na dadaloy papunta sa Manila Bay. Galing sa mga estero, sa ilog, di ba? Sa mga sewage system, diyan lahat tumatapon yan Paano mo nasabing malinis na yan? Pati nga ang mga basura, diyan pumupunta yan pagka nagkakaroon ng bagyo. Tulad ngayon, walang patidang ulan, mga kaibigan. Di ba? May bagyo hindi mo ngayon makikita pagkatapos ng bagyo. Ulan pa nga lang, nakita na nila yung epekto na umitim na ulit. Lumitaw na yung itim na kulay ng dating burak pa nga yata yun dahil sa dumi ng Manila Bay, naging burak na rin yung bahagi ng dagat dyan. Naging burak, tumigas na. Mga kaibigan, hindi raw na-wash out yun. Wash in daw yun. Wash out, wash in. Pareho mong tatambakan yun. Ulit ng dolomite para bumalik sa puti. Di ba? Kay wash in, kay wash out, magtatambak ka. Tambakan ng tambak hanggang sa maubos nyo yung pera. Di ba? Kain ng kain niya. Parang slot machine niya sa casino. Di ba? Hulog ka ng hulog ng pera. Kain ng kain yung makina. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, may sinasabi pa itong si Justice Peralta kasi naka-kalendaryo pala ito para sa deliberation ng Korte Suprema. Pero basahin muna natin itong sabi niya, malinis na. What we can say about Manila Bay, ano raw? Ano sabi nito?
The Chief Justice, Chair of the Manila Bay Advisory Committee, commented on the ongoing Manila Bay Rehabilitation Project meeting with DNR Secretary Roy Simato and other agencies. Nagkaroon daw ng meeting ongoing Manila Bay tungkol sa Manila Bay Project. Pagkatapos nilang maka-meeting o makaharap to si Roy Simato at iba pang agency. Ang meeting, which was initiated, ang nagpasimuno nitong meeting daw ay si Peralta, ay dinaluhan ng mga miyembro ng Manila Bay Advisory Committee members na sina Associate Justices Rodil Salameda, Mario Lopez, Edgardo de los Santos, and Ricardo Rosario, Court Administrator Jose Maidas Marquez, and other government stakeholders. What we can say about Manila Bay, it's already clean. Malinis na pala eh. Bakit pa dinumihan ng dolomite? Justice Peralta, moderno na ho ngayon. Hindi ka na kukuha ng libro. Gumagamit naman kayo ng internet na ngayon, ng computer. Ba't di mo i-google yung dolomite? Para malaman mo. Kung ano ang sinasabi ng science about dolomite, laban sa kalusugan ng tao at ng kalikasan. Simple lang gagawin mo eh. Kung talagang lumilinis na yan, ano ginawa nila na paglilinis? Paano mo nasabi? Nag-swimming ka ba? Hindi ka naman nag-swimming eh. Sana ininom mo yung tubig. Kasi nung maliliit kami, nagsiswimming kami sa Manila Bay. Nalunod pa nga ako dyan eh. Isipin mo, ang lalim ng tubig dyan ha. Ang lalim ng tubig dyan sa pagkababa mo ng dike. Naku, nalunod ako riyan, liit kong bata. Kaya alam kong pakiramdam ng nalunod eh. Ang sama eh. Ang dami kong nalulun na tubig eh. Wala namang epekto yun sa kalusugan. Paano malinis pa that time? Wala pang reclamation eh. Nagpasimula talagang na pangunahing dahilan ng pagdumi ng Manila Bay, yung reclamation. Nagtambakan ng lupa eh, di humalo yun doon. Ganon din ang mangyayari dyan sa dolomite. Humalo yung tinambak na lupa doon sa kwan. Naging burak. Tumigas nga doon, naroon. Kaya ang baho ng Manila Bay, di ba? Ang bantot. Kamukha rin niya nung sa ibang bansa na sa Middle East country na gumawa sila ng mga man-made doon na parang entertainment ko mga hotels, mga ganon. Ang baho na raw ngayon doon. Paano nga tinambakan? Hindi ho ba, mga kaibigan? Sabi, malinis na, it's already clean. All the waters that go to the bay from the esteros are already clean. So, in other words, the purpose of the continuing mandamus is having clean water. And if you will ask me if I'm satisfied, I'm satisfied because the waters are clean. Baka naman, yan may yan, may palaman yan. Justice Peralta. Ang tanong dyan sa salitang kanto, total, pumapayag ka ng salita ang ganun, di ba? Sa harap mo, sinasabi, bayaran. Magkano yan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon, merong sinasabi din itong si Peralta na eto, tinan mo kung hindi magtaka ka na sabi
ito daw paglalagay ng dolomite in its rehabilitation efforts. Rehabilitation efforts daw yun. Hindi. Another problem ang nilagay ninyo Hindi rehabilitation efforts yan. Corruption efforts yan. Nasabi daw dito, marami raw resort sa bansa at sa abroad ay gumamit daw niyan. Dinadagdag na aesthetics sa kanilang paligid. Nung tanungin po itong si Peralta tungkol sa dolomite, tumanggi si Peralta na magbigay ng komento. Ang sabi niya, a case for contempt, ayan, may kaso pala contempt against the DENR officials is pending before the High Court, and he is the justice in charge of the case. Siya pala ang may hawak nung kaso. At ito daw po ay magkakaroon merong scheduled deliberation po ito sa November 3. Anong araw papatak yun? Martes. Diba? Martes papatak yun. Pero November pa yun. Ayan po mga kaibigan. Simple lang ho yan Pero may sinasabi ho dito na, ano ba yung sinasabi rito? Hihingan daw niya ng paliwanag. Ito ring DNR tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Epekto sa tao ng dolomite. Mga kaibigan, pinagsusumiti niya ng report sa pag-aaral tungkol sa epekto ng dolomite sa tao, mga kaibigan. Siyempre, sasabihin niya, puro hindi totoo. Kung totoo sinasabi nito si Ahan Chen, tsaka nitong DNR, wala nang kasinungalingan sa mundo. Pag naniwala kayo sa sinasabi ng mga nasa gobyerno ngayon, wala na hong matatawag na kasinungalingan sa mundo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! So yan po mga kaibigan. Dapat sana para napatunay, dapat hindi ka nagko-comment ng ganun hindi dahil sa pinupuna natin ito. Kasi ang sa ating pagpuna base doon sa scientific findings. Di ba? Itong mga ito, ano pinagsasabi nito? Ano pinangahawakan nitong mga to? Siyempre, lahat ng sinasabi nila, katulad yung sinasabing malinis na Manila Bay, sila pinanggalingan nun Hindi ba? Siyempre, self-serving yun. Bakit? Para idepensa nila yung katarantaduhan ginagawa nila para mapanindigan nila. Mga kaibigan, bakit hindi sila ang authority na dapat nagsasabi na malinis na yung Manila Bay? Kung talaga malinis yan, di uminom kayong lahat dyan. Painumin mo si Simato, malinis na pala yan Ayan, si Ahan Chen, ang painumin mo niyan. Di ba? Malinis siya, wala namang masama noon nga pag kami mga kung ano sugat ka, di ba? Lumundag ka lang sa sa dagat Lalo na bagong tuli ka, gagaling may yan Yung asin ang nakakagamot dyan di ba? May calcium pa yan. Yung dagat. Painom mo kay Ahan Chen, tsaka kay Justice Peralta, kay Simato na laging na talaga rin kay Gloria ito noon inaway.
nagkagulo tuloy doon sa pinapuntahan sa kanya para siyang mag-troubleshoot. Ang nangyari, nagkaroon ng trouble dahil sa kanya. Sikap Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Pagpapatuloy tayo mga kaibigan. Bihin nyo kung mali ako. Asan ba yung isang cellphone? Yan. Tanggalin mo na yan at baka sumobra na charge niyan. Ngayon, ito. Hanapin natin yung ibang sinasabi niya. Sabi pa ni Ahan Che na ito, nakita po na puro tasinungalingan. Yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Ayun. Nung disgrasya na, wala na yung white sand, ang tawag na niya natin. Sinali na tayo. White sand natin. Mantakin ninyo. Yan ang mga, oobserbahan ninyo yung salita para si Digong, di ba? Sundalo ko. Pulis ko, pera ko. Yung pera ng gobyerno, pera niya raw. Pero pag uutang tayo. Kasali tayo ron. Uutang pa lang eh. Pag nakautang na, pera ko. Iyan na. Mga kaibigan, ganun din ito eh. Nakita po na puro kasinungalingan, yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Natin! Ayun po eh. Natin. Tado. Ngayon, talaga pong mini-maintain ito. Yan. Kaya po, hindi pa mini-maintain. Mini-maintain daw pero kaya daw hindi pa mini-maintain ngayon dahil it is still under the jurisdiction of the contractor. May authority ba yung contractor? Gago talaga ito. Lahat ng palusot mga kaibigan. Huli na kayo eh. Putimi, lumabas na yung putimi. Diba? Lahat ng sinabing babala na mangyayari tungkol dyan, nangyayari na eh. Ang hindi pa lang, yung nagkaka-cancer. Kaya nga namin kayo, china-challenge ngayon. Manila Bay Challenge tayo ngayon. Lumangoy kayo. Di ba? Matagal Hindi yung basta kunyari, langoy lang. Hindi. Mahiga kayo ro sa Dolomite. Katulad nung ginagawa sa Boracay, di ba? Nahihiga sa buhangin, di ba? Yun, taga white sand yun, di ba? Hindi Dolomite yun. Maghihiga kayo riyan. Tapos dumive kayo ron. Hanggang sa makainom kayo ng tubig. Para malaman nating malinis. Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Sikap Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Hubert Pang, paano nakapasok si Antiporda sa gabinete ni Digong nila? Isang unqualified corrupter. Una doon kay, ano ba pangalan nun, yung mataba? Si Mijaldea. Doon daw nagsip-sip. Guro, naghatag. Yan ang trabaho niyan eh. Nung naupo si Pinoy, nagbigay ng pera yan kay Balsi. Diba? Nag-groundbreaking ceremony pa si Balsi pa nga ang cutting ng ribbon eh. Doon sa housing na housyaw, mga kaibigan. Sa lupa niya, ibinenta niya sa samahan.
Kasi hindi niya maibalik yung pera. Pinalilitaw niya, binili ng lupa, yung pala may-ari ng lupa, siya rin. Lintik na mga racket yan, oo, mga kaibigan. Si Reynaldo Isaga. O nga pala, patuloy yung pagtulong natin sa mga musicians, entertainers. At ako po, nagpapasalamat. Tingnan ninyo itong mga taong ito, ha. Alam ba ninyo na sa katotohanan po, ang mga nagpadala ng tulong at nagpapadala ng tulong ngayon sa atin, hindi ho nyo sila makikitang nanonood dito. Dito sa ating live stream. Siguro kung meron dyan, mga 1, 2, 3, ganyan. Pero, karamihan po sa mga nagpapadala ng kanilang tulong, nagugulat ako. Hindi ho sila palagi ang nanonood na makikita mo. Siguro, after the program sa YouTube na sila nanonood. Kasi yung iba, hindi ko ka-Facebook eh. Mga kaibigan, nagugulat na lang ako at sa totoo lang napakalaki ng magagawa ng inyong mga naipadalang tulong. Hindi ho tayo tumitingin sa halaga. Siyempre, kung malaki, talagang malaking halaga yun. Maraming matutulungan yun. Kasi meron ako nakausap na kukuha pa siya ng extrang o sideline niya para maipagpatuloy niya lang ang pagtulong niya. Alam niyo, mabuti pa kayo, nauunawaan ninyo ang kalagayan nitong mga entertainers. Alam niyo, huwag naman magagalit yung iba. Kasi po, yung mga tinulungan natin, marami rin nagpapakamatay kay Digong kay Digong nyo. Nagmumura pa ng ibang mga ka-Facebook nila. Nakikimura kahit di nila kilala. Pero wala tayong magagawa Hindi naman tayo namimili ng kulay sa politika. Di bahala kayo sa ginagawa nyo. Ibig sabihin, pagdating sa pagtulong, hindi natin titignan kung sila'y digong nyo o kung sila'y matinong tao. Di ba ho? Ang importante na nakikita natin, kailangan nila. Natutuwa naman tayo dun sa iba na nakakatanggap ng tulong kasi alam nyo na kinukunan ng litrato, nakabili na kanya ako ng gamot. Yung iba naman nakabili na ng gatas ng bata. Ganun katindi. Mga kaibigan, kaya tama lang yung naging pasya natin nung itong buwan na to, 100 lang ilimit natin sa 100 para meron pang kasunod sa November. Hindi ko muna pinakawalan lahat yung pera. Kasi kung gagawin ko 150, wala nang 100 makakatanggap sa susunod. Ngayon, dahil may nagpapadala pa at yung perang natitira ay kasya pa para sa 1 buwan ulit. Para ulit sa 100 katao. Isa lang ho maipapangako namin sa mga nagpadala at sakali gusto pa magpadala yung iba. Alam mo ninyo hindi ho kayo mabibigo. Hindi namin kayo bibiguin. Dadating ang oras. Sabi ko nga, kung kailangan ninyo ng accounting, nasa amin ho lahat yan. Accounted po lahat yan. Minsan nga, yung pambayad sa remittance, kasi may bayad din yan 30 pesos. Sipin mo yun, kung 10, di 300, 300 din, di ba? 100, di 3,000 din yun. Malaking pera din yun. 3 tao rin sana matutulungan. Wala tayong magagawa Yun, abono ko na yun. Wala nang problema ho doon. Kami tinitiyak namin sa inyo na yung inyong mga tulong
umasa ho kayo. Hindi kayo mabibigo. At yun ay makakarating sa mga dapat mabigyan. Kasi minsan may nakakainis din eh. Para bang ginagawang obligasyon mo yung pagtulong. Nabuisit ako doon sa isa, dinilit ko nga. Sabi ba naman eh, ano ba yan, totoo ba yan? Nanloloko lang yata kayo eh. Akala mo ba gobyerno ko? Mga kaibigan. Kaya hindi rin, alam nyo, kailangan matibay-tibay ka rin pagka tumutulong ka eh. Di ba? Sa bagay, matagal naman eh. Hindi lang natin sinasabi yan eh. May mga natutulungan din tayo. Pero bandang uli, pasasamahin ka pa nun. Wala, kasama sa buhay natin yan eh. Di ba? Mahalaga, nagawa natin yung ating bahagi na tayo tumulong. Hindi ko lang pinag-iintindihan. Mga ganyan-ganyan ako. Pag inintindi mo pa yan eh, sa dami ng ating problema eh. Marami pa akong kwento eh na tatanggap natin. Pero ayoko nga banggitin. Alam niyo ba tayo banggitin yung pangalan ng mga musician? Dadating ang araw, malalaman nyo rin eh. Doon sa okasyon natin inihahanda akong okasyon para sa 1 taon. Pagdiriwang ng anibersaryo ng Lapid Fire. Kasi ayokong magmukha silang kawawa, di ba? Babanggitin mo pa ang pangalan. Alam natin, maliit lang na bagay, pero sa ganitong panahon, lahat ho tayo nangangailangan. Totoo niya, kami nangangailangan. Sino ba ang hindi? Di ba? Wala akong hindi nagipit ngayon. Kaya lang, may mas higit na nangangailangan. Lalo na yung mga musician, walang trabaho yan. Oh. At walang kasiguruhan kung kailan sila makakabalik. May mga pinapayagan, pero bawal ang inuman. Di ba? Doon may mga entertainer eh. Mga kaibigan eh. Wala, hindi pinapayagan magbukas yung mga, ang tawag mo ron? Mga establishment, yung mga gimikan, yung walwalan, kung tawagin nila. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Benny Dolomite Antiporda. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na